kuminsan po, sa pampublikong diskurso, ako po ay tinatamaan ng konting inis, no? Dahil sanay po ako sa public relations, no? Matagal ko pong trabaho yan. At alam na alam ko kapag merong mga gumagalaw upang palabuin, no? Palabuin yung usapan. So, talakayin po natin ng konti yung kasaysayan ng salitang insertion, no? Una pong lumabas yung salitang yan sa ating pampublikong diskurso. O hindi naman lumabas, nag-resurface, no? Nung sila kagalang-galang na congressman na Isidro Ungab at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay lumabas sa media at isiniwalat yung corrupt or allegedly corrupt congressional practice of inserting items, no? Okay. Into the budget. Noong panahon na yon, ang ibig sabihin ng insertion, no, ay tapos na yung usapan sa Congress, tumaas na sa Senate, at pagdating sa BICAM, imbis na aayusin lang yung ibang mga figura, yung konting mathematics, kung naaayon pa ba sa budget na binigay ng NEP, no? Ng DBM, which is the NEP, National Expenditure Budget, imbis na ayusin lang, ay dinadagdagan pa. Okay. Yun ang totoong insertion na bawal. Dahil kung ano po yung pinag-usapan sa lower house at pinag-usapan sa upper, pagdating po sa BICAM, iha-harmonize lang. That's the key word. Dapat po iha-harmonize lang. Harmonize means aayusin lang yung pagkakaiba ng dalawa. Halimbawa, sinabi nung isa 8 billion, sinabi nung isa 10 billion, i-harmonize lang, baka gawing 9. Diba? O kaya, parang ganyan. No? Ang insertion, noong panahon po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Isidro Ungab, nung kanila pong isiniwalat yan, ay the practice of the BICAM and or the small committees na nagsisingit ng mga hindi naman napag-usapan. Okay. Yun po yung sinasabi nilang bawal. Ngunit, may dadagdag ako. Kung bawal man yun, kung mali man yun, pero kung bumalik po yung report na yon sa dalawang bahay, no, ng plenaryo, mapirmahan ng plenaryo, ratified siya, in my opinion, no? Medyo may unconstitutional aspects. Pero pag pumayag yung dalawang bahay, kasalanan nilang lahat yun. Diba? Okay. Ang problema ngayon, meron nga po kaming final na kaso, yung falsification of legislative documents, na mula doon sa BICAM tsaka mga small committee. Ang aming alegasyon ay may mga blanco nga, hindi na yan dumaan sa plenaryo, diretso ng pinapirma sa presidente. At pagdating doon, yung mga blanco may laman na. Diba? Yun naman ang talagang insertion. So ulitin po natin, ano po ang ibig sabihin ng insertion? Kung gusto nyong simplihan, ang insertion ay yung tapos na yung usapan, nilagyan pa ulit. Okay? Lilinawin ko sisimplihan ko. Ang ibig sabihin ng insertion, tapos na yung usapan, may siningit pa. Ang problema ngayon, pinalalabo nila ang ibig sabihin ng insertion. No? Ang ginagawa nila ngayong ibig sabihin ng insertion, pati na rin yung mga amendments na halimbawa may isang congressman
na nag-suggest sa executive na, sir, lagyan nyo naman ng budget na ganito yung aming distrito. Hindi naman insertion yun. Negosasyon yun, which is legal. That is a legal bargaining, no? Between, in fact, it's not just bargaining, it's informative. Ini-inform ng Congress yung executive, yung kanyang mga budget and management, yung Department of Finance, ini-inform niya kung anong kailangan niya. Hindi po insertion yun, no? Hindi insertion yun, ano yun? Informative yun, informative. Consultation yun, consultation. Okay? So, ulitin natin. Kung meron mang mga senador, mga congressman, na sinasabi nila nakialam dun sa pag-create nung budget, anong budget ba yung pinag-uusapan? Kasi kung yung budget at the level ng NEP, nung ginagawa pa lang ng Office of the President, ng Executive Branch, nung ginagawa pa lang niya yung kanyang suggested budget, hindi po insertion yun. No, consultation lang po yun. Dahil ang mga congressman at senador ay may mandato ng sambayanan, no? At ng kanilang distrito at mga kapwa sa kanilang advokasya. Hindi po insertion yun. Kahit kalaban pa natin yan. Halimbawa, may magsabi na si Ma'am Risa Ontiveros, may in-insert daw. Tingnan natin kung saang level, no? Kung saang level. Kung nung ginagawa pa lang yung budget, walang problema doon. No, walang problema doon. Pero kung yung usapan sa lower house ay tapos na, at yung usapan sa upper house ay tapos na, at dun sa BICAM, no, may isiningit, that is beyond the meaning of harmonization, no? Hindi lang hinarmonize, kundi isiningit from out of nowhere, yon insertion yon. Pero I would argue, ito pampalawak lang ng discussion, pampalawak lang, mayroon tayong dalawang pamantayan sa konstitusyon, ano? May dalawa tayong pamantayan sa konstitusyon na maaaring pagsaligan. Una, sinasabi po sa sa konstitusyon, sa article 6 section 25 yata. No, check nyo ha, check nyo. Sinabi niyan dyan na Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of government. No? Yun ang unang pamantayan na kung ano yung manggaling sa executive. Kunyari, sinabi niya 5 trillion, hindi pwedeng lumagpas ang Congress doon. That is the first constitutional na ating guideline. So, kung may mga sinasabing ang insertion, sige na, sabihin na natin may insertion. Pero bumalik naman sa plenary at hindi naman lumagpas dun sa recommendation ng Office of the President, palagay ko mailulusot pa yon. Palagay ko lang, ano? It's a great topic. Pero ang mas importanteng pamantayan, no, yung pangalawa nating pamantayan ay pagdating po sa batas ng appropriation, kailangan po talaga yan initiated by the lower house. Sa kanila talaga nanggagaling ang lahat ng appropriation, no? Ibig sabihin, wala dapat aakyat sa Office of the President for his signature na hindi nakikita ng buong house, no? At ng Senate din, no? Pero kumbaga, isipin mo kung congressman ka, nag first, second, third reading kayo nung appropriations bill, no? Tapos masaya ka na dun sa nangyari, umapprove ka na, pumirma ka na, inakyat mo sa Senate, tapos pagdating dun sa BICAM, maiiba ng sobra, no? Hindi lang mahaharmonize, kundi maiiba. Tas hindi ibabalik sa'yo, mali yun.
kung may maiba man dun sa BICAM, kailangan ulitan tayo ng pirmahan. Papirmahan nyo ulit sa amin yan. Dapat dumaan ulit sa mata ng plenaryo yan bago yan umakyat sa presidente. Because the BICAM is not a constitutional creation. Wala namang... Buksan nyo yung constitution, hanapin nyo yung bicameral kung meron, lalo naman yung small committee. Hanapin nyo kung may small committee. Wala naman. No, so, tatapusin ko na po kasi ito lang naman yung aking paninindigan sa aking pananagutan sa inyo, no? Pinaninindigan ko lang yung pinangako kong pagpaliwanag. Wag po kayo, ang punto lang po nitong live na to, ito, wag malito sa ginagawa nila na pinalalabo nila yung ibig sabihin ng insertion. Okay? Ang totoo pong insertion na ating kinasusuklaman ay yung ipinasok sa BICAM at small committee level at hindi na dumaan sa plenary, hindi na dumaan sa kabuuan ng Kongreso. Yun ang insertion. Wag po kayong malito pag sinabi nila, halimbawa si Senator ganito, meron din naman siyang negosasyon sa DBM noon, may pinasok siya na project niya. Hindi po insertion yun. Hindi po insertion yun. Consultation yun. Okay? Wala pong masama doon. Ang insertion po na illegal, uulitin ko lang ha, para sa inyong kaalaman dito sa kakaunting nanonood sa akin. Ang insertion na illegal, yung isiningit sa BICAM and or sa small committee, tapos hindi na bumalik sa mga congressman at mga senador para makita. No? Yun ang insertion. Lalo naman, may isa pang insertion na may budget na at may mga amount na at yung iba blanco, at pagdating sa presidente biglang may laman na. Hindi lang insertion yun, falsification po yun of legislative documents. Pero para sa akin, parang insertion na rin yun. Kasi po ang kahit ano pong insertion, kumbaga it has to imply the sneaky and surreptitious and underhanded way of inserting or of putting a project that was not seen or approved or studied or evaluated by any other body. Yun po ang insertion. Okay. So, magandang umaga po. Sana po hindi ko ginulo masyado ang umaga ninyo. Tandaan nyo lang po na pinaglalaban ko lagi ang maging maayos sa ating diskurso. Kahit po grabe po ang bardagulan at bangayan, what I advise people to do is hanggat maaari wag kayo sumali dyan. Ako sinusuportahan ko yung mga ibang nang babardagol dahil kuminsan nakikita ko kailangan nilang gawin yon, right? Pero kumbaga, hayaan nyo na silang mag-abogado para sa atin. Kasi po, pag kumalat yung bardagulan, pati sa level ng ating pampublikong diskurso, kawawa po tayo, mawawala na tayo ng peace of mind, no? So, hayaan po natin yung mga magagaling sa bardagulan na gawin yun. They are doing us a favor upang tayo po ay makapag-usap on a more academic level, no? So, ayan na po, napaliwanag ko na yung insertion hanggat sa makakaya ko. At wag po kayong magpapalito. So, tuwing maririnig nyo yung salitang insertion, alamin nyo, anong level? Saang level yan pinasok? Kasi kung pinasok yan, nung ginagawa pa lang yung budget, walang problema dyan. Hindi insertion ng totoong tawag. Pero kung napirmahan na ng lower house at upper house, tapos sa BICAM pumasok, nagsisimula na siyang magkakulay ng insertion, no? Kapag may nilagay sa BICAM or sa small committees na hindi pinag-usapan sa dalawang bahay, insertion na yan. At note, ibahin po ang insertion sa harmonization. Kasi ang BICAM, what it can do is to harmonize lang kung ano yung conflicting provisions ng lower and upper house. Pwede yon, harmonization. Harmonize. Harmony. Music, di ba? Harmony. Pag-akmain para mag-akma. Pero, kapag nagsisingit na ng hindi pinag-usapan o naglalagay na ng mga amount na wala na kalapit-lapit, no?
wala nang kinalaman doon sa original. Halimbawa 2 billion, naging 20 billion na, hindi na po harmonization yan. Insertion na yan. At ang isa pang uri ng insertion ay tapos na yung budget, pinasa na sa presidente, pagdating doon na bago pa, yun, insertion yun.